mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano ba naman itong mic ko? Kasama niyo po ngayon ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako po si Attorney Rina Seco. Ay, kamusta ka ngayon, panyera? I'm beautiful. Just like you. Oo, kagabi tayo talagang nagpagasolina dahil malaki ang tinaas ngayong araw na ito. At hindi lang yan, batiin pala natin, birthday, nagpakain kanina si Miss Karen Oyong. Ayun, bumati ng happy birthday kay Karen Oyong dahil hindi ako nakatikim. Naku, napakasarap ng kanyang BBQ. Si Sir Joey Paroco din ba? Birthday din ba niya? Hindi ko natikman yung kay Sir Joey Paroco. Pero lagi si Miss naman Karen. Lagi naman kasi sa balita. Natikman ko ang kanyang BBQ, ang kanyang, anong bang tawag dito, spaghetti pababa. Hindi bali, idinidate naman ako ni Karen from time to time. Uy, napakaganda ng ating talakayan ngayon dahil pag-uusapan po natin, kayo po ba ay nakapagbayad na ng inyong mga amilyar? Oo. Diba? Yung mga dagdagastusin? Oo, dagdagastusin pero parang laging dapat nire-remind ng mga kababayan natin. Pag January, nasa top of mind ko to parang kailangan magbayad ng amilyar. Oo, dahil yung danger, malaki. Meron pong maaring mangyari sa atin kapag hindi tayo nagbayad ng amilyar. Ayan, yung amilyar na yan lalo pat kapag halimbawa magbebenta ka ng property, kailangan bayad ang iyong mga amilyar. Bago ka makakuha ng tax clearance, ang amilyar, tinitignan yan. Yan, di ba? At saka attorney ka, maaari kang mawala ng property kung hindi ka nagbabayad ng amilyar. Tama. Pero alam niyo po ba, dahil pinag-uusapan natin ang amilyar, na ang amilyar, pag binabayaran po natin, pwede pala natin tong installment kapag hindi kaya. Ayan, kasi usually ang mga kababayan natin, ang alam lang nila, pag January 1, bayaran ng amilyar, kailangan na, yan na, January collection na ng amilyar yan, di ba? Pag hindi kaya, pwede palang bayaran yan ng installment. For equal installments. Sa correct. Ng isang taon. Tama. Tandaan nyo yung quarterly. January, March, June, September, and December. Yung katapusan ng mga buwan yun. Yan, diba? So, first quarter, March 31, second quarter, June 30, third quarter, September 30, fourth quarter, December 31. Pero ito ang pinakamagandang tip, panyera. Kung ikaw naman ay may kakayanan, nakaka-LL. Nakakaluwag-luwag. Nakakaluwag-luwag. Alam niyo po ba na pwede palang bayaran ng amilyar bago pa January? Oo. By Disyembre. Oo nga, alam mo, panyera, alam ko to pero hindi ko nagagawa. Ngayon ko lang na-realize, bakit ko hindi binabayaran ng amilyar ng December? Kasi nakalagpas na naman ako. Kasi po merong benefits pala kapag ikaw ay nagbayad ng mas maaga ng amilyar. Yes, kasi nakalagay po sa ating sa ating local government code na ini-empower ang mga LGUs na i-adjust ng magbigay ng discount ng hanggang 20% ng inyong amilyar, kung kayo ay magbabayad bago pa mag-Enero or bago magkatapusan ng Disyembre. Imaginein mo kung 2,000 yung babayaran mo, 400 pesos din, 20%, Oo, diba? kasi although ito attorney Cam ay depende sa local government unit, maaring 5%, 10%, 15 or 20. Swerte kayo kapag ang inyong LGU ay nagbigay ng 20. 20%. Kaya titingnan ho ninyo yung
ordinansa. Yan. Engineer Bert Fabrero, dyan sa atin, sa Buenavista, Marinduque. Meron mo ba tayong ganyan? Oo nga. Mga discount na yan. Oo. Yun ang talagang sabi ko, naalala ko, alam ko to at the back of my mind, pero hindi ko nabayaran ng December. Kaya ito na lang ang gagawin ko. Isa pang tip, dahil nakalimutan ninyo na sige, Attorney Cam, bayaran yung inyong amilyar prior dun sa due date niya. Itanong nyo kung pwede pong mag-advance payment. Yan. Kasi may ibang mga local government units po, pinapayagan ang advance payment up to 3 years, tapos may discount pa rin. That diba? is of course, Attorney Cam, siguraduhin nyo lang na hindi nyo pa ibebenta. Yes, di ba? Kasi pag binenta nyo, dapat ang responsibilidad nun ay doon na sa bagong may-ari or dun sa buyer. Although, pwede ninyong ikarga ito doon sa purchase price. Yan. Di ba? Napakaganda, no? Kung nakaka-LL kayo, para unang-una kasi, ang pinakamaganda dito, pag nabayaran nyo ng mas maaga, syempre, save na kayo sa mahabang pila. Di ba? Alam mo naman, pag yung bayaran ng amila, ang haba ng pila. Saka sabi nga ni Kenneth Arevalo, sayang din yan, pambili ng sibuyas. Yan. Pangalawa, nakaka-discount ka pa. Yan nga, yung discount mo, pambili mo sibuyas, at 700 kada kilo. So libre sa pila, kasi mamawala yung mahabang pila, libre sa oras, makakabili ka pang sibuyas. At pangatlo, bawas isip na kapag halimbawa advance payment. Di ba? Yes. Ano naman ang tanong? Ano naman ang pwedeng mangyari kapag hindi ka nagbayad? Kasi Attorney Cam, nakalagay doon sa ating local government code na ang bayaran ng amilyar ay hanggang December 31st of every year. Take note po itong amilyar ay binabayaran kada taon. Ito yung kaiba doon sa estate tax na binabayaran naman once lang sa buong buhay mo kapag ikaw ay patay na. Babayaran ng inyong tagapagmana para mailipat nila sa kanilang pangalan ng property. So, ibig sabihin, alalahanin mo na kung ikaw ay may birthday, meron ding dapat na binabayaran na amilyar every year. Kasi ang birthday, diba? Every year yan. So, ang amilyar ay parang birthday, binabayaran at naaalala dapat every year. Pero ito, Attorney Cam, may mandato na hindi, alalahanin mo tuwing Disyembre. Sayang yung discount. Sabi ni Ma'am Grace Recta, Attorney Cam, 20% daw sa lawag. Ay, talaga? Very good naman ng mga taga-lawag, 20%. Yung mga taga, naman dyan, Dasmariñas, sa Bacoor. Paranakyu, Attorney Cam, 20%. Ay, very good talaga. Nakaingit naman yung mga 20% pati yata dyan sa Mandaluyong. 20% din? 20% din. Ay, di ba? Parang, check po ang LGU ninyo. Parang 20% discount dito sa mga lugar na ganito. Of course, ito encourage, Attorney Cam, na mas maagang payment. Kasi alam niyo ba, yung Special Education Fund, mga pondo, ito po yung mga ginagamit ng ating mga local government units na para sa pag-govern sa kanilang mga citizens. Dahil sabi nga natin, ang taxation po ay lifeblood yan ng ating bansa, ng ating gobyerno. Kung walang taxation, kung walang buwis, walang gagastusin ng ating gobyerno. At walang kukurakutin. Dos Compañeras. Ang galing mo sumegway doon, Panyera. Umamin ka, totoong nangyayari yan. Diba, no? Itong mga tax na binabayaran po natin, of course, para sa kapakanan ng ating din. Ito, Attorney Cam, sabi ni Gael, makalipat na nga doon sa may 20%. Gael, hindi mo pwedeng ilipat ang property mo. Kasi ang real property tax o amilyar, binabayaran po yan doon sa local government unit na nakakasakop doon sa property mo. So kung ang property mo ay nasa Timbuktu, sa Timbuktu ka magbabayad. Huwag mo tanongin sa akin kung nasan yon. Sa Timbuktu na yon. At saka, natanong nyo, ano ba yung amilyar na yan? At sino ba nakikinabang dyan? Bakit ang munisipyo ang nangongolekta? Munisipyo, city, hindi probinsya. Probinsya. Hindi ang talagang BIR. Ay, iba yung BIR kasi. Yes. As nakalagay po sa local government code natin, binigyan po ng kapangyarihan niyang mga city, municipality, within, of course, Metro Manila, tsaka outside din po, na mangolek ng kanilang tinatawag na annual ad valorem tax on real properties. O, diba? So, yung mga local government natin, so, dyan din po sila kumukuha ng
kanilang gagastusin. Kaya talagang dapat yung mga local government units, pansinin nyo, may mga masisipag dyan na pag nangungulit, magbayad na ng amilyar. May mga iba kasi hindi. Attorney Cam, alam mo, ang ating mga mga local government, especially ang assessor, kapag hindi nila pinursiyan within 1 year from the date na nag-due, pwede po silang makakasuhan at makulong. Meron pong provision mismo sa local government code na nagbibigay ng parusa sa sino mang assessor, no, na hindi mangungulekta at magpupursu dun sa kanilang assessment na in-issue. Ayan. At saka kung iisipin po ninyo, bakit pa ang dami-daming mga classification ng property? At iba-iba yung mga assessment level nila, di ba? So, syempre, meron tayong pinaka-popular, residential, tsaka agricultural. Ayan, tas meron pong tinatawag na commercial, industrial, merong mineral, meron pang special classes, may mga ganyan pa yan eh. At timberland, ayan. Pero ang pinakamahal po na assessment level, syempre yung commercial. Kasi business kumikita. Si industrial, ganun din. Pero si residential, ayan, tsaka si agriculture, medyo mas maliit kumpara sa kanila. So, ito, yung residential attorney kami is 1 to 2%. Depende po sa LGU. And take note po, magtataka kayo, ay attorney, bakit naman biglang tumataas? Diba? Kasi po, nakalagay din sa local government code na kada 3 taon, inuutusan po, no? Ang local government na mag-issue ng, revised assessment doon sa value ng property mo. Kaya yung nangyari dyan, Attorney Cam, sa Quezon City na umabot sa 300% dahil for a couple of years, hindi sila nag-review ng kanilang assessment o yung value ng kanilang property. O yan. Kaya tumaas ng gano'n. Kaya pag hindi tumataas ang value ng property nyo sa inyong tax declaration o base doon sa sa kategorya or ini-issue ng LGU, mangamba na kayo. Baka bigla bulagain kayo kagaya ng nangyari dyan sa Quezon City. Ayun. At saka tandaan po ninyo ang real properties, wala sa history natin na bumabaya. Tsaka Attorney Cam, laging tumataas yan, hindi nagde-depreciate. Yes. At ito, Attorney Cam, ay regardless kung kumikita o hindi ang property mo. Tataas yan. Hindi kagaya ng income tax na pag wala kang kita, wala kang babayaran. Ito po, may kita o wala ang property mo, magbabayad ka. At may kita walang property mo, hindi yan magdi-depreciate. At pag hindi ka nagbayad, ano yung mangyayari? Mamaya pag-usapan natin. Ano mangyayari sa mga hindi nagbabayad ng amilyar? Sa pagbabalik ng Dos Compañeras, alamin nyo po, dahil baka pagising nyo, alay na kayong titirahan. Walay na. Kasama niyo pa rin po ang mga panyara ng bayan. Commercial lang po kami. Ilan munang mga paalala. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako po si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong nakakasama sa ere. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako po si Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan po natin tungkol sa amilyar. Napaka-interesting. Ang topic na ito, no? Kanina, sinabi natin, yung amilyar, pwede palang bayaran ng mas maaga para meron kayong discount sa gobyerno. At baka pwede rin yan i-advance payment. Sa Quezon City daw, meron din daw discount. Advance payment, tsaka discount. Wow, how much kaya? Sabi ni Arnold Arovo. Hindi lang binanggit ni Arnold. Ayan. Kanina napag-usapan natin, paano naman kung hindi ka nagbabayad ng amilyar? Yun lang. Ano mangyayari? Di ba? Don't say bad words. Mapapaalis ba ang mga may-ari ng bahay at lupa kapag hindi nagbayad ng amilyar? Yan, ang napaka matinding katanungan. Kasi Attorney Cam, napakahirap ng buhay ngayon. Diba? Bago ka magbayad ng buwis, pangkain muna ng ating mga anak ang uunahin. Pero sad to say, kapag halimbawa po na hindi kayo nakapagbayad ng amilyar, within 36 months to 3 years, diba? Ang gobyerno ay alam mo na, mag-i-issue ng notice of delinquency. First notice. Tapos, magkakaroon ng second notice or final notice. Pagkasunod, ang matatanggap na ninyo, warrant of levy. Anong ibig sabihin niyo? Tinisequester na ng gobyerno ang property niyo para i-subasta. Anong ibig sabihin?
Public auction. Public auction. At huwag kayong tutulog-tulog sa inyong karapatan, ha? Tsaka titingin-tingin po kayo sa mga bulletin board. Kasi alam nyo kung bakit. Nagkakaroon po yan ng posting. Minsan po sa harap ng munisipyo, sa barangay, sa provincial office. Yan, basta yung mga public places. Baka sa parke, meron dyan sa mga palengke. Baka meron din yan. Kita kayo ng mga papel-papel dyan. O kaya yung mga newspaper sa inyong lugar. Tama. Sa amin, iisa lang ang newspaper, kaya madali mong hanapin. Diba? Kasi meron niyang publication na kailangan din po pinapublish po sa 2 consecutive weeks. Ayan. Sa newspaper of general circulation o kaya doon sa inyo, kung meron pang mga newspaper sa mga sa kasi lugar-lugar attorney ka, meron pa rin. Meron. Alam mo bakit? Kasi requirement yan eh. Tama. Diba? Requirement pa pag magpapaprobate ka at kung ano-ano pa yung mga affidavit of adjudication, and then yung mga ang tawag doon, settlement of estate. So meron pa rin yan, imposibleng mawala. So tingnan ho ninyo yun lagi. So ayun na, kasi baka magising kayo isang araw, wala ka na pala, inaisubasta na yung property mo. Tsaka pag ganito, attorney ka, make sure po yung inyong address doon sa inyong tax declaration ay yung talagang regular na napupuntahan ninyo. Baka maya na ibenta na ninyo yung property na ginamit ninyong address, tapos magpapadala ng notice ang city or municipal assessor doon sa lumang address ninyo. Hindi niyo makikita yung notices. Mamalaya nyo na lang, ay, nabenta na yung property mo. Nabenta na, diba? So, kasalanan mo yun. Dahil obligasyon mo na i-update yung iyong address. Tsaka, huwag po natin kakalimutan na bilang may-ari ng propriedad, tayo po ay may obligasyon na bayaran po ang mga buwis na kailangan. Ayan. Yes. Sabi nga natin, hindi natin matatakasan ng buwis at kamatayan. Yan, dalawang yan. Pero ang tanong, meron po bang mga property na exempted naman po sa pagbabayad ng amilyar? Magkano nga ulit yung interest kapag penalty kapag hindi nabayaran? 2% per month. Per month yan. Ayun. Gusto kong i-highlight yun. I know you mentioned that already, pero gusto kong i-highlight kasi malaki-laki din po yun. Kada buwan, for 3 years, attorney kami, yung 72 months na binanggit mo. Yes. Ang tawag doon, 36 months. 72% po yun. Ang local, ang tawag doon, ang total na babayaran nyo na penalty. Laki-laki din yun. Oo. Diba? Sayang po yun, ha? Ito, sino naman po yung mga exempted, sa pagbabayad? Baka ikaw, exempted ka na. Exempted kaya ako para sad to say, mga exempted lang po. Of course, yung mga real property na pag-aari ng gobyerno. Oo, syempre, kung ikaw, pribadong individual tayo, hindi tayo exempt. Kasama na din dyan yung mga charitable institution. Kaya ito Panyera, yung mga foundation, mga simbahan. Kaya pansinin mo, 'di ba? Parang ang lalaki ng nagtatayo na relihiyon. Oo. Totoo 'yan, Panyera. Tapos hindi lang 'yun, ang daming relihiyon, tapos ang lalaki ng mga property nila, 'di ba? Pagpapansin mo, pagpupunta ka sa lalo sa mga city, may mga malalaking mga simbahan na ang gaganda. Ang gaganda ng kanilang mga pagkakatayo, structure, no? Kasi marami silang pera, untaxed. Tsaka hindi sila, yun nga po, kasama po sa mga hindi privileges. Nagbabayad ng amilyar, yun nga, property po ng mga churches. Yan. Tsaka ano pa ba? Yung mga mosque, mga non-profit or religious cemeteries, sa mga sementeryo. At syempre, ganun din po yung mga land, buildings, kasama na po yung mga buildings, mga improvements na exclusively used for, sinabi na ni Panyera, religious, charitable, and educational purposes. Take note lamang po, binanggit na ninyo ni Attorney Cam. Idadagdag ko lang din, Attorney Cam, na yung amilyar ay hindi lang doon sa lupa. Ayan, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Pati yung mga improvements. Yung building na tinatawag. At hindi lang yun, machineries. Yes. May printing press kayo. Kasama po yun sa babayaran. Real property yun. Kasama po yun sa binabayaran ng amilyar. So, hindi lang yung lupa, no? Kung nagpatayo kayo ng bahay doon sa lupa, ibang usapin yung lupa, yung bahay. Kaya check niyo po yung amilyar ninyo, may nakalagay doon. Land, may check. Building, may check. So, pag yun, halimbawa, may nagpatayo kayo, bahay at lote, so, dalawa binabayaran nyo. Iba ang land,
Ang assessed value ng land, iba rin sa building. Pansinin nyo, minsan mas mataas pa sa building. Panyera, di ba? No? Lalo pat kung ilang story yung 2-story ba yan? 3-story ba yan? O, di ba? So, depende po. So, chine-check po nila yan. Pansinin po ninyo, may nagpupunta po doon, tinitignan kung anong improvements pa nung mga ginawa doon sa inyong property. So, yun. Sabi naman niya, ano ba yan? Ang dami-dami binabayaran. Eh, ganun po talaga. Pag hindi nyo nabayaran, after 36 months, nandyan na po yung binanggit namin earlier ni Attorney Cam, na yun yung sunod-sunod na notices, no? Pagkatapos ay yung public auction. Aray! Dos Compañeras. Attorney Cam, Attorney Rina, ang tanong, kung halimbawang nasubasta na po yung aking ari-arian dahil hindi ako nakapagbayad ng amilyar, pwede ko pa bang mabawi yung property? Ang sagot, yes. Meron pa naman po kayong tinatawag na redemption period. Diba? Dahil nga ito ay public auction, no? Na-foreclose yung property. Ayan, meron kayong redemption period. Ano tong redemption period na to? Ito po yung panahon na ibinibigay sa mga may-ari ng property para mabayaran yung highest bidder para mabawing muli yung property. Kapag problema, amilyar nga, hindi nabayaran, panyera. Paano mo pababayaran yung highest Take bidder, note po, diba? na yung babayaran po ninyo para ma-redeem o ma-recover or matubos yung property ay yung tax na hindi ninyo nabayaran, yung expenses sa public auction, at yung interest, no? Yung interest doon sa property hanggang sa mabayaran yung buwis. Yes. So medyo may kalaki-lakihan din yun, Attorney Cam. Diba? No? Kaya mas maganda. Yung sobra naman, mapupunta sa inyo. Kung meron. meron, diba? Isa sa uli dapat sa inyo ng local government unit. Kaya naman po, no, ang lagi nating paalala, no, akala natin na yung amilyar, minamalit-malit natin, pagdating po pala ng 3 taon, yung napakagandang bahay, pwedeng masabasta. Wag niyong papaabuti ng 4 na taon. Alam mo niyo bakit? Kasi di ba merong 1 year na allowable, kumbaga, grace period para sa assessor. Yes. So pagka lumagpas ng 1 year, delikado. Kung ako ang assessor, Attorney Cam, ay gagawin ko kagad ng trabaho ko kaysa makulong ako, mawala ang aking, kasi gobyerno, maganda ang benepisyo, mawala ang aking retirement pay and other benefits. Di ba? So meron hong interest ang dito, assessor. Oo. May stake po ang assessor, kaya obligado sila na talaga na i-execute, no, yung notice of assessment na naipadala sa inyo. Ayan. At ang tanong pa, kailan po ba yung magraran yung redemption period? Ayan. Ang redemption period po, minsan may nakalagay po from the date of the annotation of the sale, dun po sa title na nakalagay po or nasa kustodiya ng Register of Deed, no? Minsan may ibang panyera daw sa LGU, sa local government code kasi natin, nakalagay doon, 1 year from the date of sale. From the date of sale. Yes. Pero merong yung LGU nag-i-enact ng ordinansa na kung pwedeng doon from the time of the annotation of the sale to the Registry of Deeds, no? Kaya lang titingnan po ninyo, meron bang nito? Merong bang ordinansa? Kung walang ordinansa, ang default ng reckoning period ng 1 year ay doon sa date sale. Of sale. Yan. Pero tandaan po ninyo, meron din po itong 2% na per month on the purchase price kapag halimbawa ni-redeem niyo siya from the date of sale up to the date of redemption period. So laki-laki din, ha? Ang tanong, kanino kayo magre-redeem? Doon ba sa purchaser? Or doon sa municipal or city assessor? Sa assessor po. Doon kayo magbabayad para makuha ninyo ulit ang inyong property. Kakaltas na doon syempre yung mga delinquent. Ninyo, juice ninyo, yan sa pagbabayad ninyo at marami pa iba. Yun. So marami ring, ang dami talaga sakit sa ulo pag ganito. Imbis na binabayaran nyo lang ang milyar ninyo, advance payment, kapila ka ng December, hindi. Hindi nyo na binabayaran. Ayan, ang daming pero okay lang na sumakit ang ulo mo kung may property ka naman kesa hindi sumasakit ang ulo mo kasi wala kang property. Tama! Compañeras. Bago tayo mag-commercial, panyera, ang tanong pa, kapag lumagpas po ang redemption period, hindi na po ba mababawi? Sad to say, yes po. Sorry ka na lang. Kaya walang tutulog-tulog.
mindful doon sa mga petsa. Ayan. At saka be diligent. Oo, Yan. yun. Kailangan laging ilagay na sa mga kalendaryo ninyo, December, bayad amilyar para may discount. Ayan. Pwedeng overpayment, i-advance payment, baka mas malaki ang O discount. tsaka Attorney Cam naman, may mga pagkakataon, halimbawa, dinidispute ninyo. Payment, meron tinatawag na payment under protest. Ibig po sabihin, pinabayaran na ninyo kasi ayaw ninyong penalty, pero pinoprotesta ninyo yung assessment. Ganon. Yan. Kapag tama yung pagdidispute ninyo, yung protesta ninyo, nasa tamang lugar kayo at talagang sobra-sobra yung assessment, maibabalik din naman sa inyo. Or pwede ninyong ipa-apply, no? Para doon sa next payments ninyo. Yan, ang pinakamaganda doon. Marami pa tayong tatalakayin. Sasagot po kami ng mga katanungan. Sa mga nagme-message sa atin, pwede po kayong humingi ng aming kumbaga general information. General information lang naman. Ito naman po ay for educational purposes. Yes. Oo, diba? Basic lang po ito para sa mga, of course, yung kasi mga... dapat nalalaman natin ang Yes. ating mga obligasyon. Lalo pa, ito Attorney Cam, may implikasyon, maaari kang mawalan ng property. Oo, at syempre, January na. So, ito dapat ang topic natin ngayon. Magandang gabi muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa DZRH Dos Compañeras, Kenneth Arevalo nangunguna. Gayon din Attorney Christian Tarse ng Office of the Sandigan Bayan, and of course, Mami Jovita Adami. Nanonood yung nanay ko, number one fan yan. Si Paula Awas ng happy birthday daw kay Miss Karen. Taga-Tarlac siya, Attorney Cam, Dean Carlos, Gael Enriquez, and of course, ayokong makalimutan ito si Miss Eloisa, Miss Corina Hizon, and Mami Eloisa Hizon. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Yan yung illustrator ng comics. Yan. Sa mga gusto po pong mag-comment sa amin, humingi ng aming opinion, based po sa inyong facts, pwede po kayong mag-mensahe sa amin sa DZRH News Facebook page, ganun din po sa DZRH Television, at syempre sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, at sa ating text line 0919282648. Yan, nagbago na panyera sa ulo. Hindi ko na-memorize. Sa ating Attorney Cam, ayaw nga pala sa DZRH 4K live stream. Sa YouTube. Ayan, magandang gabi Sandy. po. Hi, Sandy. Sino si Aubrey? Nangungumusta daw and welcome back daw sa atin. Si Peter Ellie Abando. Alivia. Ayan. Albia pala, sorry. Kailangan ang mo liit CJ Acelo, Art Pax, and of course, si Aunt May. Yes, Aunt May, and Carmencita Arevalo. Pagka nito ang topic, si Automatic Hernani Arevalo, nanonood. Maraming salamat. Magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Kami pa rin po ang inyong kasama, Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi po. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po inyong kasama. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At ito po ang sigaw ng bayan. Amilyar. Ayan. Uy, may nagtanong dito, Panyera. Sabi dito sa DZRH News, si Oliver Aneglo. Sabi niya, good evening po, Attorney Rina, Attorney Cam. Kami po 1 year or 12 months binabayaran namin. Mayroon pong discount, nakita ko na po. Pero hindi ko lang po alam kung magkano. 1 year or 12 months. Baka in advance nila yung payment nila. Paulit naman po ng cellphone number 0919-2826-485. Again, 0919-2826-485. 2826-485. Yan, 2826-485. Yan. Sabi ni Odette, yes, tama po yan. Mas mahal ang property tax ng improvement. Depende kung sa ilang floor. Totoo. Yes. Sabi ni, ito pa po, Consuelo, biglang awa. Good evening po, ask ko lang po, 7 years na pong di nababayaran ng aming amilyar. Magkano na po kayang babayaran namin? Si Ellen Hieronimo. Ay, sige, sagutin mo, Attorney Cam. Depende po yan doon sa, kasi syempre, 1 to 2 years. Yes, 1 to 2%. ng assess value. Ayan po, doon yun po ang computation yan. Depende sa location. Kapag halimbawa, Metro Manila, usually 2% yan. Pag provincial rate, 1% po yan. Tapos kapag iisama nyo na rin po yung 2% na penalty per month, medyo may kalakihan po. Kaya tignan nyo po, punta po kayo sa may munisipyo, bibigyan naman po kayo ng assessor's office nung inyong babayaran, yung mga, minsan nga actually per year nakalagay pag inyo binayaran. Ito na po yung kabuuan na dapat Anong bayaran. pangalan niyang nagtanong, Si Attorney Cam? Consuelo biglang awa.
Ma'am Consuelo Biglang Awa kung 7 years. Kasi po, at hindi kayo nabigyan ng assessment ha? Take note po na kapag hindi kayo nabigyan ng assessment, meron pong prescription period. Okay, nag-ooperate din po. Prescription period. Kasi yung hindi kayo nabigyan ng notice of assessment doon sa property ninyo, after 5 years po, nag-i-expire yun. So, ibig sabihin, makakalibre na kayo doon sa 2 taon. Hindi na kayo pwedeng kasuhan ng gobyerno. Hindi na rin kayo pwedeng singili ng gobyerno ng local government unit for the 2 years. So, halimbawa po, yung in excess of the 5 years, in excess of the 5 years, Attorney Cam, kapag ka nag-lapse na yun, yun po yung hindi ninyo nababayaran. Kaya lang, make sure na hindi talaga nag-issue ng notice of assessment ang local government unit. So, kapag lumagpas po ang 5 years, so hindi nabayaran, so na-forfeit din po yung... Yung lumagpas sa 5 years. Na-forfeit din po yung karapatan kasi ng pamahalaan na ma-kolekta yung 2 years na hindi na kolekta. So, yung 5 years na lang. And then, exception lang po kapag halimbawa ikaw may fraud o kaya ikaw ay may intent to evade tax. Yes, Tax evade ka talaga. Sakang malupit na tax evader. Dito 7 years ang masisingil sa'yo. Yan. Pwede po ninyong tingnan yung Section 270 ng ating local government code. Nakasaad ho doon yung prescriptive period na 5 years. So within 5 years, dapat ay makapag-initiate ang inyong local government unit ng pangungolekta, mag-issue ng assessment at mangolekta nung buwis na yun. Otherwise, wala na pong karapatan ng LGU na kolektahin pa yung lumagpas ng 5 years. Yan. So, importante yan, ha? Lagpas lang ng 5 years. Yung 5 years na babayaran nyo pa din. Katol nito, 7 years. Yung 2 years na lumagpas. Doon lang kayo nakalibre. Good tip. Kasi baka kayo after how many years, ngayon pa lang ulit kayo magbabayad. Which I doubt, Attorney Cam, kung hindi yun na-issuehan ng notice of assessment. Walang initiative. Yes, pero tandaan po ninyo after 3 years, pwede po kayo pwede nga mag-send ng sa inyo delinquency notice. Delinquency notice. Ibig sabihin yung property nyo, baka masubasta. Huwag po ninyong paabutin ng 2 notices. Yung second notice, Attorney Cam, ay final notice. Tama. At sunod na nun, warrant of levy na yun. Ibig sabihin, sinisequester na ang property ninyo. Ito si Tubal Corrales. I-consult ko lang po yung property ng magulang ko sa Tayabas, Quezon na matagal nang nalimutan. Agriculture po ata ito. Kasi nasa paan ng bundok. Hindi naman po porket nasa paan ng bundok. Agriculture na. So usually talaga may mga agricultural nakadeclare po talaga na medyo mas mababa din po yung amilyar. Pero pag ganito po, dapat bayaran po ninyo. Whether agricultural, residential po yan, dapat po binabayaran po ang tax niya. At saka take note po kahit po walang titulo, unregistered ang property, walang title ang untitled ang property. Kung ito ay inaari ninyo o kaya naman ay kayo ang beneficial owner, ibig sabihin kayo nakikinabang dito, dapat ho ninyong bayaran. Tama. Ayan. So ang dami nyo nang natututunan sa amin, ha? Eto naman, ano po ba ang halaga ng pagbabayad ng amilyar? Of course, kapag hindi po kayo nagbabayad, again, sabi nga namin, you get to keep the property at pag nagbabayad kayo. Yes. At hindi lang yun. Pag halimbawa rin pala, kapag halimbawa bebenta po kayo ng property, hinahanap po yan. Tax clearance. Okay. Si Jean Avila, ask ko lang po ba, kahit po ba rights lang, dapat bayaran ng amilyar? Ay, yung rights lang, tapos inaari nyo ang property. Maganda ho na bayaran ho ninyo. Bakit? Kasi eventually, if yung rights na yun ay nag-ripen into ownership at pwede na ninyong patituluhan, hindi ho ba? Papakita ninyo yung tax declaration. Diba? So, yun ho yung value noon. Okay. Ayan. Ito, may question po dito. Sabi ni Cubes Candy sa ating DZRH News, kung church property po ba, pero separate sa compound ng simbahan, pero doon nakatira ang mga pari, taxable po ba ang property? So, ano po yun, ha? Depende po. Kasi kung halimbawa yung compound na yun ay may private na may-ari at doon lang nakikita na yung pare, maaaring taxable yun. Pero kung halimbawa po, kasi kanina sinabi natin, pag exclusively used for religious purposes, adjacent doon sa... kasama doon, Attorney Cam yun. Dapat libre yun. So, yun, ha? Cubes Candy, salamat. Itong si Art Pax, 15 years na hindi nagbabayad ng amilyar.
saan ko po ba dapat alamin kung magkano ang bayaran? Taga QC po ako, wala po akong idea. 10 years? Oy, tagal ha? Yung 10 years nung kung hindi kayo naanuhan, na-issuehan, walang ginawa ang city government, granting na kayo pa ang may-ari ng property. So, mamaya may ibang may-ari, naibenta na. Yung 5 years babayaran ninyo. Tingnan nyo po sa assessor's office. Pero minsan may ganitong trick, may trick dyan kasi Panyera. Yung assessor office, halimbawa po 10 years hindi mo nabayaran, o kasi 7 years, bibigyan ka ng assessment, pero nakalagay dun yung pinaka-total na 7 years, tapos yun yung bibigyan niya sa total. It's up to you, sasabihin mo, teka lang po, dapat po 5 years lang. Sabi po Article sa LGU. 270 ng Kaya dapat alam mo yung Article 270, Section 270 ng Local Government Code. So, ang bayaran mo lang yung 5 taon. Yes. Kapag pinilit ka bayaran yung buo, lagyan mo under protest. Unless of course, Attorney Cam, yung kaya siya isinama din doon ay dahil meron ng prior na initiative yung assessor's office na like nagsampa ng kaso, ayan. Yun. So, yun lang naman yung mga tip po namin. Sabi dami natututunan dito. Siyempre naman. Okay. Attorney, kahit po ba walang income ng lupa, dapat pa ding bayaran? Ang amilyar, of course, binabayaran ninyo. And here's the danger, Attorney Cam. Wag ho ninyong nakatiwangwang lang ang lupa at hindi ginagamit. Alam niyo kung bakit? Bakit? Meron pong nakalagay naman din sa local government code na yung mga idle na lupain, nakatiwangwang, ay pinabayaan ninyo. Magbabayad ho kayo ng, pwede ho mag-impose ang local government unit ng hanggang 5%, Attorney Cam, ng ad valorem tax. So, anong ibig sabihin nito? Sa halip na ang tawag doon na 1 to 2% lang of real property tax ang babayaran ninyo. On top of that, yung pagiging idle at pagiging unproductive at nakatiwangwang ng property ninyo, magbabayad pa kayo ng hanggang 5%. So baka pwedeng umabot ng 7% ang babayaran ninyo. Kaya ngayon, here is my tip. Taniman ho ninyo, yung property ninyo kahit mangga, ng mga puno ng saging or puno ng nyog, para hindi po madagdagan yung tax na babayaran ninyo, gawin ninyong grazing land. Anong ibig sabihin nito? Pastulan. Para ho hindi kayo madagdagan ng mga babayaran. Akala nyo makakalibre na kayo dahil hindi kumikita. Abay, gamitin ho ninyong property. Otherwise, pag hindi ninyo ginagamit, ay additional na bayarin sa buwis na pwedeng i-impose hanggang 5%, pwedeng i-impose ng local government unit. May question dito, Attorney Cam. Magpapastol ako ng pig. Pinastol yung mga baboy. May question dito si Kenneth. Paano daw kung condemned na yung building doon sa lupa mo? Di ba kasi separate ang declaration sa land, ng land at saka ng building. Okay, yung land babayaran mo pa din. Yung sa building or sa structure, dapat i-declare mo din kasi di ba meron tayong depreciation cost. Correct. Yung sa buwis ng lupa, tumataas yun. Dahil tumataas ang value ng lupa mo. Pero yung building mo ay lumuluma, nagkakasira, wear and tear. So, ibig sabihin bumababa ang value, maliban na lang kung consistently ini-improve mo. Ngayon, kung condemned na, dapat i-deklara mo yun para hindi ka na magbayad. Para hindi ka na magbayad ng real property tax on the improvement. Yun! Ang dami nyo na alam sa mga may questions pa. Bukas pa po ang ating DZRH News Facebook live. Ganon din po sa DZRH News Television at sa DZRH Dos Compañeras. Ang ating text line 0919-282-6485. Yes. Yung question pala na yun na binasa ko, Attorney Cam, si Ferliza Villaroel. Maraming salamat po. Magbabalik po ang Dos Compañeras sa ilan po munang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa rin po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan pa rin natin tungkol sa Amilyar. Uy, batiin lang muna natin yung mga nanonood sa atin ngayon, Panyera. Ayan, wait lang sige, go on. Si Nanay Flory at saka si Ate Lily Barade and family. Nanay Flory, si Sodi Makinde, Saturnino Laway Senior. Laway? Sorry po, Laway. Sorry. Laway Senior. Jerry sa Magaysay. At si Bautista. At IBP Marinduque, lalo na si
Miss Zen Hamilia Abetria. Yan. Binabaliktad kasi yung pangalan ni Bautista Aceveda. Ayan, hello si po. Sashi Lican, ganyan din Eduardo Narvaez, maraming iba pa. Angelo Carpio, Teresita Mandak, Mariposque. Babasahin ho namin yung mga questions nyo. Ito, Attorney Cam, mabanggit ko lang. Ito ang sabi ni Odette, no? Sa Pasig, 15% discount if you pay last December. Then, 10% pag ngayong January. Ay! Swerte ng mga taga-Pasig, Oo nga. Ikaw ba may property sa Pasig? Wala. Ako wala akong interest sa mga ganyan kasi alam mo lang akong pasulang ang property ko eh. Si Tubal, si Ana Gracia Santiago, gusto daw magpa-convert ng property from agri to residential. Pwede naman yan, mag-a-apply diba? ka doon. Sa ano yan? May kakaroon ng recommendation yung barangay. Kaya dapat kaibigan mo si Kap. Tapos mag-a-apply ka doon. Pupunta ka doon sa sa munisipyo or sa city. Ayan. Eto pa. No, kasi ibang ginagawa, agri to commercial. Yung mga, especially pag nakakabili ng mga property, yung mga ginagawang parang pabrika, no? Yung mga ganun. Pwede yan. Yung daw bakod, Attorney Cam, ito nasaan na ba yun? Pakibasa mo nga ang labo ng mata ko. Bakod? Saan pa niya? Sa text check natin. Sa your 9 na Wala akong ganyan panyera. May question pa rin dito tungkol sa recovery ng mga donation. Meron tayong previous episode po niyan na pag-revoke ng donation. Okay. Kapag hindi po ba registered yung lupa, makaka-receive pa rin po ba ng notice of assessment or need pa po ba na title to receive an assessment sa awarded ng lupa ng government? Hindi. Oo. Alam mo, Attorney Cam, importante kahit hindi pa titled ang property, dapat babayaran. Kasi nga po, yung i-declare niya for tax. Ang taxes. Kasi di ba yung iba po, yung may tax declaration kahit wala pang property, pero kahit wala pang title. Wala pang title, at least nakaposisyon na sila doon. Yes. At saka, proof yun eh. Kasi di ba 20 years na occupation in the concept of an owner. Bona fide owner, pwede ka nang magpatitulo. Ayan. Si Mary Grace Abelgar, Attorney Cam, ito po ang tanong ko. May kopya po kami ng tax declaration ng property ng tatay namin na patay na pero luma na po. 1973 pa po ito. Nag-check po kasi sa Municipal Assessor's Office ng, hindi ko na lang babangkitin Pero ang sabi po, wala na po silang record ng tax declaration. Ano po ang pwede namin gawin? Kung yung Municipal Assessor, hindi ho ba dapat si Municipal Assessor ang gagawin, magkakaroon tayo ng reassessment kasi, di ba, mayroong mandate ang ating local government code na every 3 years, nagkakaroon ng assessment, no? Para to check yung value ng property. I mean to say kung ano yung usual value sa inyong lugar. Obligasyon ho yun ng municipal or city assessor na mag-issue ng bagong assessment. Kung ako yung municipal assessor or city assessor, wala ka palang i-issuean kita ng notice of assessment. Diba? Obligasyon nila yun eh. Pagka hindi tumupad or hindi nag-function ang inyong municipal or city assessor, dereliction of duty yun. Plus another case pa under sa local government code. Yun. The revised penal code at local government code. At hindi po ito, pwede pong magsabay na maisampa ang dalawang kasong ito. Kaya dapat yung mga municipal at city assessor, kumikilos ho kayo. Si Juanita Relato sabi niya, yung hinuhulugan po, hindi pa po tapos, pwede na ba magbayad ng amilyar? Ayan. Depende po yan sa contract niyo. Usually po kapag ganito yung mga usapin, example, ako po, meron yung aking husband ay may condo unit. Ayan. So kapag yung husband ko yun, panyera, binabayaran pa. Siyempre, what is his is yours. Sabagay, wala kaming prenuptial agreement. Ito na. Absolute community. Ang nangyayari, panyera, yung parking kasi ng condominium, nabayaran na. Yung nung nabayaran na, saka ni-release ni parang yung Ayala Land ba yun, yung property, saka ni-release yung amilyar sa amin, saka na kami nagbayad. Pero yung unit namin ay hindi pa nababayaran, hindi pa tapos, so sila parang ang nagbabayad. Hanggat hindi po nata-turn over. Once na-turn over sa inyo yung property, kahit hindi pa kayo tapos magbayad, but once na-turn over sa inyo ang property, ay kayo na po ang dapat na magbabayad. So yun, usually ganun po. So, depende po yan. Kung halimbawa po si NHA wala pang binibigay na
tinatransfer sa inyo for payment of amilyar, ay baka sila pa po ang nagbabayad niyan. Yan. Pero pag fully paid niyan, asahan nyo po, kayo na po, responsibilidad nyo na po yan. May question, Attorney Cam. Si Cory Cortel, no? Pwede bang bilhin ang property na sinubasta for non-payment of taxes? Pwede naman po. Kaya lang, here is the danger. Yan. No? Kasi may right of redemption. So, hindi mo pa mapaparehistro sa pangalan mo yung property at pwedeng mawala din sa iyo yun within 1 year. Kapag binili po ulit ng nung may-ari yung property. lang po yung sale. Nung dun sa isang taon na yun. Ayun. Ayan. Next, Attorney Cam. Sabi ni Gio, paano po ang pwedeng mangyari if hindi pa nalalakad yung title? At amilyar, since award po ng government yung lupa, kukunin ba ng government? Ano po yung hindi po nilalakad yung amilyar? Kasi po, ang amilyar po ay tax. Tax po yan. Baka hindi pa ninyo pinaprocess yung tax declaration. Oo. So, yun po, kailangan po ninyo yun. Pero na-award na sa kanila ng gobyerno? Oo. In-award na ng government yung lupa. In-award na. Oo. Kahit walang title, dapat yun, pwede niyo kukunan ng tax declaration. Yes. Oo. Yung award po, yun ang gagamitin ninyo para for tax declaration purposes. Para makakuha kayo ng tax declaration certificate. At mabayaran po ninyo ang amilyar. Yes. Mga attorneys, si Alvin, no? Mga attorneys, 1990s pa po, hindi pa yata nababayaran ang tax ng property namin dyan sa Pinas. Magkano po kayang mababayaran namin amilyar doon? Ay, depende po sa value ng property. Depende po kung magkano ang ini-impose ng local government unit at saka yung 1 to 2% na real property tax at saka yung mga tawag doon penalties. That is of course kung hindi pa nasusubasta ang property ninyo. O, diba? Kasi ito 1990s pa, Attorney Cam. Diba? Ito nga, exempted po ba yung mga lupang award ng government? Ay, hindi po. Once po na napunta na yan sa kamay ninyo, sa pamumosisyon ninyo, kayo dapat. Kayo po ang magbabayad po niyan. Ayan. Ang sinasabi lang po ng mga exemption dito, yung mga pag-aari po ng gobyerno, since nabigay na transfer sa inyo, para sa inyo na nga po yan konsiderasyon ba yan? Ito yung mga tinatawag na beneficial owner. Yes. Recipient po kayo na-award na sa inyo. Tama. Okay. I-highlight ko lang, Attorney Cam, yung the need to update your address doon sa city assessor or municipal assessor. Kasi kung halimbawa po na hindi kayo makapagbayad, at least yung notice of assessment or notice of tax delinquency ay napupunta po sa inyo, nakakarating sa bahay ninyo, matatanggap ninyo. Otherwise, pwede nyo baka naman hindi nyo matanggap kung saan natugbo. Since kasalanan nyo na hindi kayo nang-update ng address, sorry na lang kayo. Diba? Eto, sabi dito, paano naman po kung hindi idineklara sa assessor's office yung bahay na pinatayo? Ay, maraming ganito, Panyera. Yung land lang, amilyar na binabayaran, land lang. Ay, yung land. Pero yung building, hindi binabayaran kasi nga hindi nila dineclare hindi siguro kumuha ng ng mga permit nung nagpatayo ng bahay. Dati lang, kahoy, tapos lumaki na, naging bato na. Pag ganyan po, ang babayaran nyo lang po ay yung 10 years, no? 10 years. Kung ba, 25 years or 30 years na yung nakatayo. 10 years plus yung penalties ng 10 years. Pero yung, hindi naman po yung buong 30 years. Yes. Okay. 2% pa din. Malaki nun, Attorney. Malaki pa rin. Si Ephraim Philosopher, Dos Compañeros, good evening po, Attorney Cam and Attorney Rina. May lote ako, may title na, kaso nakapangalan sa asosasyon namin for transfer pa sa akin. Pwede ko na po bang bayaran ng amilyar? Okay, kung hindi po binabayaran ng amilyar ng asosasyon ng amilyar, ay dapat bayaran ninyo dahil total naman kayo magbe-benefit, Attorney Cam. Ay hindi nyo naman nagugustuhin na bago pa ma-transfer sa inyo yung title ng property, nagsubasta na ng gobyerno, hindi ho ba? Diba? Ayan, bayaran nyo na. Total, kayo rin ho ang magdurusa noon. Uy, maraming salamat sa mga nagme-message sa atin. Ganon din kay Trizly Zabala ba to? Tama po ba yan? Sige, pakibasa mga Attorney Cam. Gumawa ng sulat ang parents ko sa assessor's office to open yung record and para mabayaran yung tax for land. Until now, wala pa rin pong reply yung assessor. Thank you. Gumawa ng sulat? Hindi. As per assessor's office, close na yung record ng property ng parents ko. Ang lapses po na nangyari is continuous. Nababayaran yung tax per structure, pero yung tax per land is hindi nababayaran. For auction na daw. Pero hindi naka-receive yung parents ko ng notice. Kung alam mo nga
alam mo nga na for auction na, so asikasuhin na ho ninyo agad. Ayan. Kung for auction pa lang to, baka pwedeng bayaran nyo na. Bayaran mo na. Bayaran mo na agad. Masubasta mapunta pa to dun sa highest bidder. Oo, kung mapunta naman sa highest bidder, i-exercise nyo agad yung right of redemption. Yes. 1 year po. No? 1 year. Ayan, maraming salamat sa mga tumutok. Kabilis ng oras natin, Panyera. And thank you so much. Maraming salamat sa mga tumutok. Kasama pa rin po ang mga Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako pa si Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.